mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito na oras, mga kasangkayan. 16 minutos na nakalabayhan, alas 9 aga. Nga nasulod na kita ha, taramdan na sumatistihanon. Dinila ha DYES, Radyo Pilipinas, Borongan. Pan-Tuesday nga edition, Martes nga dlaw, Marso 24, 2026. So, otro magandang morning. Ito natin magiging kakausap pala yun nga oras. Si Ate Daisy nga ito niyo magiging kaupod. Nga da naman hiton ka alas 10 yan na nga aga. And this time, matuto kita, no? Hina mga balita, tikang naman din hihaatan dapit mga panhitabo. Para at least, bisan ko na ada ka mo mga busy na, di dito niyo tag sa nga mga pesto, mga trabaho. Aadi, makakapahat lagi hapon kami. Ato na mga panguna, nga mga impormasyon, tikang naman din hihaatan dapit. Pero bisan pa, mga balita national, international, ano? Nga magiging importante hihaatan naman tatag doon. So, kumusta ito natin din ang mga kasangkayan? Nga padayo na ito na pag-arangkada, di dito ni Ira, tagsa-tagsa nga trabaho, tipid na lakitano, tipid. Ano pa daw lako nito na ating pagtipid itong kinahanglan. Labi na yan na nga yun. Sinipa na liwat at to na presyo haton aton mga produktuhan petrolyo. Wala na yun na pwede pinanmasya na ano. Gamit iton mga sasakyan. Maghuhuna-huna ka na yan ako nanhadi. Okay la. No? Joyride. Mga road trip dada. Iyan na. Mga plinano na iton mga biyahe. Ano? Kasi iyon mahal iton na mga produkto iton petrolyo. Okay nga para naton na makuha iton na balita, may ada pa hiton na connection ano hiton pagtaga produkto hiton na petrolyo maglalaom liwat kita na report ikang kan Ate Soka. Uro ni na ano kay inin may ada naman hisumpay aton ging katarangduan.
Palibot nga haton local government unit pinaagi kan Mayor si Evan Dayan si agda nga naton mga tricycle drivers. Ano naman ini para naman haaton nga mga manarakay iton mga tricycle nga napasada din niya syudad iton Borongan. Diri ba magpapatumanhin uminto kay may adaman subsidy kasi ito natin gusto mahibaruan ano. Maglalaom kita nga may ada naton makukuha nga dugang nga impormasyon tikang kan Ate Sok Aberia. Oo, ni nangan samtang oo may ada nga yan aktibidad dito natin Pangulo hapag kaya na yan nga aga. Padayon nga distribution and fuel subsidy para iton mga bus operators dito naman ini ha Metro Manila no adto ha PITX kung tawagan na makada ano pangungunahan inihiton na aton na Pangulo. So damo na iton mga tao didto. Damo na iton na mga bus operators. Ay okay, so mga bus operators karuyag signan aton mga tag-ada. Iton mga bus nga nabiyahe dito dapit sa Metro Manila or ha NCR na ini. Diri ila aton mga driver na aton tatagan kundi aton mga bus operator. Kay hiragud man ano iton napalit syempre iton gasolina. Tama naman ano tama. Okay, so yun ang mga oras meron na kita sinyalis tikang linya ton telepono adi na Ate Pen para hadton i-report. Radyo Pilipinas Report. Ate Pen, magandang morning. Yes, good morning. Maupay nga morning, Daisy. No, ito na ato na balita. May kalabutan inihan ato naging atenderan na kakulup nagkamay adahin na Third Joint Provincial Health Board nga na Nutrition Council meeting 2026. Pinakasyahan ini pariya ng tuigan 2026 nga na may dahin ni mga bisita ngan syempre labot lahiton na issue yan pagtaga oil price hike kuan liwat issue da mainiya na ngayon nga pagtaga malnutrition ngani nahingada kita social media didahadton national nga mga mantalaan kay nahiupod kita dida adton Eastern Samar so by inihadton mga balita national top 10 provinces by stunting prevalence adton hataas adton kaso hito na stunting. Aramtan man natin kung pag-irestoryahan ito na stunting sa inihiya ito na upat nga indicators ito na pagtaga malnutrition. So very critical kasi iton stunting gintaga ni radidi nga pinakabasihan adton stunting kay irreversible ini kumbaga kung mahitabo ito na pagkabansot pandak di dahiton first 1,000 days or nga pag 2 years old ito na bata so diri na inhiya liliwat so diri la ini physical ito na manifestation so ito na pinaka dakin hiya nga epekto iton iya naman na hibabruan didihiton brain and cognitive nga aspeto so gintalakay ini ka kilip Daisy pero unahan talaan na ini nga pagtaga malnutrition although may dahin nahiuna adton pagpahamtang ni Dr. Jean Marie Igargo pag diri liwat giupay adton kung tawagan 8 priority health outcomes ngan 12 mission critical commitments din aton probinsya may pagisumpay ito na pagtaga health may dalawat perang mga indicators nga waray naton kamit pero unahan talaanay ini naman nga pagtaga pagtaga malnutrition so diniha aton dapit so igin report ini kakilip presente may naton dida mga pictures Engineer RV unahan talaanay adton mga pictures ngan sugad man adton mga infographics hadton National Nutrition Council kay iton iton bugos nga Eastern Visayas hitaas la gihapon ito na kaso ito na malnutrition harus nga tanan ini adton uupat nga indicators nangunguna ito na stunting although may pag-ubos hadton na data nahitala gihapon ada lagi hapon ang tutulong nga mga provinces di dahiton na top 10 hadton na stunting prevalence karagsid ngon hitaas aton kaso nakadahi ato nag-explain hini
Dr. Catalino Dotolio Jr., ito na Regional Nutrition Program Coordinator, ito National Nutrition Council. So iya inigin na kumpirmar hadton NNC 8 nga padayon iton issue ito na malnutrition habugos nga Eastern Visayas. So may bisan kon may nakita nga pag-ubos, kumbaga nagkamay-adahin slight nga decline hadto na malnutrition din aton han 2025. May dahida natin picture han 3-year comparative period from 2023 to 2025. So nagkamay-adahin pag-ubos hadton 4 indicators: unstunted and severely stunted adton pandak, and moderately wasted iton severely wasted ini na nga mga magasa. So ginkukuha iton hiya di dahiton may dahiton nira paagi iton mga taga NNC, iton mga taga health ginsusukol itbutkon iton iton height ngayon iton iya age, kumbaga ginkakalculate hiya para mahibaruan iton kagasa hiton isa nga bata. Although nagkamay-ada na hin pag-ubos, pareho man liwat iton underweight nga na severely underweight and kulang naman hito na timbang nga overweight nga obesity. So form usaliwat ito niya nga indicator hito na malnutrition, kasaring natin nga ito na matambok is healthy, so malnourished ito niya. So nagkamay-ada liwat hito na pag-ubos. Nga na-mention ini ni Dr. Kata Dr. Dotolio, nauyon hiya di dahadto na ginawas report sa social media hapira nga mga national dailies nga hitaas iton kaso hiton stunting, iton pagkabansot, iton pagka pandak din aton na rehiyon nga ni ang tulo nga mga probinsya Eastern Samar na hingada kita di dahadto na mga mantalaan number 3 at 16.86. Wala natin iton di kahi send adton na picture. Samtang Northern Samar nakadaha number 7, siguro pwede ta ini send kan RV. Samtang adton i-send natin para may daliwat ida RV hiton last last nga picture. Ang Samar nakadihito number 10. So Eastern Samar number 3, usapa Eastern Samar, Northern Samar number 7, nga number 10 ang Samar. Pero kakilog ginklaro ini ni Dr. Dotolio nga ini ngayon nga datos is diyan pa ini han 2024. Pero dida hiton nga balita nakasurat dida as of March 2025. So correct daw niya i-correct nga iton nga datos 2024 pa iton. So nagkamay-ada na hin pinakabago nga OPT kon Operation Timbang Plus report as of 2025 nga nag-ubos hin mga 2%, and kung ikukumparahan 2024 ito niya na nga 2025. So kumbaga hiton nga ranking nga number 3 ang Eastern Samar in mahiubos kita. Mahinga nga di kita number 4 ngan abto number 7 nga Northern Samar mauubos, ang number 10 naman aton Samar Province di dinahiya hiton top 20. Pero bisan pa man sa ring hiya Dr. Dotolio adala gihapon kita iton Eastern Samar nga Northern Samar top 10. Kumbaga dako lagi hapon iton hiya nga ayat ngani kuan iton ang nasunod hadto niya na iton pinaka dinhi naman han regional level hapag taga stunting kon prevalence of moderately and severely stunted dinhi aton region para hiton provincial ngan independent cities ranking han 2025 nangunguna kita iton Eastern Samar. So hikita ito nangunguna hiton na stunting dinhi region 8 ngan at the national level upud kita hiton top 10. So Eastern Samar ito na
Yep. Oo. Iton nga ikatulo kita no or bisan pa sinyon ta nga ikaupat ano pira ini ka porsyento hiton populasyon hiton aton mga kabataan ngan hain inihiya nga edad nga asya iton Kung na ano niya days, 0 to 59 months. Kumbaga, 0 to 59, five. less than 5 years old. Oh, Kumbaga, oo. 4.9. So pira itiya ka porsyento para mahinga da kita ha top 3 o top May 4. dahiton, di dahaton datos, may la kun pira adton mga kabataan ano diniha aton. So aadaytan aton igin send anay ha. Aton Kung gaano ka kung gaano hiya ka kagidamo in terms of percentage for example pero baka porsyento hiton aton mga populasyon kay ano daman nga nasusugad kita. Ang Borongan, magnitude is 1,186. Karag sinin asya ini adto na timbang. So kasi kuan da main days kasi yan na din niya aton. Ibang nila daman kita mga pigus. Yeah. Makuri man daman kita ng mga gighata kaya siya may taton genes. Pero bisa pa kay kumbaga gina-average. Ini naman nga kadamo kasi bangin daman nasaring nananabmit na kasi yan na hikita, di ba? Hin mga datos. Unlike before, so kung ikukumpara hiton iba daman siguro nga mga provinces, nga mga cities, mga LGUs, nga siguro daman ano daw may damahit term daman nga hanon nga ginagamit mga linalastikula, di ba? Ay, okay. So ini kasi hikita. Kung nabagan aton giungurit nga datos sinyon tanala. Asya talaga iton aton datos. Like for example iton Borongan, 3-year comparative trend ranking per component city. Didahiton prevalence of stunted and severely stunted. Number 1 kita. Iton Borongan City. 2023, 2024. Kasi na-mention ini one time naka-attendakin kanan NNC-han kanan kuan. Hiramam hino ini Ma'am Akla ba iton yan ay iton aton nutrition ano. As in talaga iton ira paglikom hiton datos. Kung ano itira na kukuha siya iton ira igin sasubmit. I don't know kung ano iton mga factors pero saring pa man asya iton mga datos based kasi inihiton mga documents ano nga igin susumiter. So yada ano number Ate 1 Pen kita. kung nag-improve naman kita pero nakita parang 16%. 16% ato na stunting. Yes, Oo. mahinay. So kung 16% ibig sabihin kada 100 mga 16 nga mga kabataan. Yes. Sugad hiton nga klasihin. So kung may ada pag-ubos ton kaso nasa ring Dr. Dotolio. Anay Ate Pen, aadi na iton aton presidente. Oo, mabalik na la, mabalik. Okay. Oo. Yes, okay. Kasamang RV, alayon adi na iton aton pangulo, haiya pamahayag kasumpain hiton gindudumara nga distribution hin ayuda para hiton mga bus operate. Uy, iba. Alright. Ha? Diri live? Kay ano man nga naka-live didi? 24. Sus, kay nagsaring manira nga live, kasaring ko na ini ang distribution. Okay. Hasta na utod-lugo na natin report. Okay. Sige. Ay, ginliwanan. Yadto March 19. Anaton kahiniring nga siya na ini adton kuanan aton pangulo. Okay. Hala, kasi itiya na. Okay. Nautudlugo din aton balita. Sige, redial na laan redial Okay, naghulat naman kita ng mga kasangkayan pero napaka-importante kasi naman itong report ni Ate Pen kay inin may adhisumpay hiton problema hiton malnutrition ngan aton kailangan mahibaruan kung ano daman iton mga pitad daman hiton natin provincial government, hiton natin mga local government unit para ma-address iton problema hiton malnutrition dinhi naman aton. So ini nga mga report talaga giunguri ini nga mga report. Kung nabaga kuan ba iton ba nga sakto nga report no so pero makasasubay ni kay ada kita hiton na ikatulo or ikaupat
Iton may ada pinakadamo iton na stunted nga mga kabataan iton nga ni nga diri na hitaas na. Ano darahin na malnutrition daman inihiya ano. Alright, so balikan ta Ate Pen, go ahead. Yes, oo nga di kita hadton na moderately and severely stunted. So dinhi haton ha Region 8 ba number 1 kita iton Eastern Samar with 14.90%. So may dagad niya pag-ubos kay di dahaton 2024 16%. Pero sa ring pa man guti ay talaga adton pag-decline adton trend. Kumbaga mahinay nag-iikaduha iton Northern Samar. So ini adton mga natimbang ini days dinhi haton na Eastern Samar is more than 5,000. So ang coverage ini is 70.94%. So kumbaga i-times na nila iton kung pira adto na total basta iton hiya nga 5,000 plus is 70.94% hadto na kabug-usan nga mga 0 to 59. So asya niyan mga kabataan mga ginatitimbang ikaduha adto Northern Samar, ikatulo Leyte, Samar, tapos Tacloban kayo pud ini adto na mga independent nga mga cities, Biliran nga number 7 Southern Leyte, number 8 ito na Ormoc City. Ngan parang nagiging consistent kay didi naman hiton ikuan natin didi naman kitahan moderately and severely wasted kuan inihiyaan magasa sobrahin kagasa magasa naman hiyaan iya portion hiton niya length or height hiton niya thinness hiton iya kamagasa. So sinusukol dama ini ito na butkun ngan iba pa may dahit nira mga suklanan relative to the standard may da naman weight for length or height. So magasa. So nangunguna lagi hapon kita habugos nga Region 8 iton Eastern Samar. So hain na main din ha Eastern Samar. So by dida hiton na datos Samar, Eastern Samar dida naman hasulat. Sulat. Ikaduha iton Southern Leyte, San Francisco, Isabel Leyte, Lope de Vega, Northern Samar, Abuyog Leyte, Hastanga Samar, Pinabakdaw, Tunga Leyte, Libangon, ngan Leyte Hulita. So amin hiya adton na top 10. Saring naman ni Sir Dotolio, mas ngataganhin prioridad kung ano iton mga local government unit. For example, din Eastern Samar, iton tututukan hiton province or iton mga LGU talaga magpupursige nga mahiuas dida hiton nga indicator adton magasa. Ngan mention gihapon sa gihapon nga indicator an overweight ngan obesity nangunguna daman kita iton Eastern Samar ha mga probinsya. Samtang ang Borongan City nangunguna ha mga component nga cities. Overweight and obesity. Obesity Ate Pen. Calbayo, Baybay, Maasin, yan Katbalogan. Dati nasa ring adto Sir Dotolio, an Samar, mausuna pa at haat. Northern Samar, mas una pa haaton. Pero yan naungusan ta nahira. Ngan, so madakin hiya nga challenge, nga dahiton mga local chief executive, and prevalence of overweight and obesity and top 10 nga local government unit. Number 1 Eastern Samar, diin ha Eastern Samar, Mercedes. So dito ha Mercedes. Iton magtaba. Na-mention ni Sir Dotolio nasa ring mga bansot ngan mataba. Mataba pero malnourished lagi hapon. Mga obese. Andi ni hato na Eastern Samar. Kumbaga mga hagbubo tapos obese. Tapos an isa pa din ha Eastern Samar, San Julian. So duha ini adton top 10 overweight ngan obesity. Adi naman han moderately ngan severely underweight kukuha naman hiya adton iya timbang. An kanina ginsusukol adton butken hadton kapayat. Yan na naman ang timbang lower ito iya timbang hito normal weight for his or her height
Ang ranking per component city number 1 na daman adton Borongan, ang severely underweight. Number 2 Baybay, Kalbayog, Maasin ngan Katbalogan. Pero didi hadton moderate and severely underweight ang top 10 nga LGUs. Samar adto number 1 hankanan ko anahiya Samar. Ang Eastern Samar naman ika-4 Maslog ngan 8 ngan 9 hipapad ngan oras. Salit an nabuot ipasabot ni Dr. Dutulio, gi-importante ito nutrisyon. Kasi nakikita di dahito na mga kung nagkakamay-adahin mga paggahin hiton mga pundo, kumbaga less nga ginpa-prioritize di dahiton mga local government unit iton ito nutrisyon ambot kun kay so kinahanglan inihin multi-sectoral sa ring pamaniya. So diri ila responsibilidad hana sektorhan panlawas nga tanan ngan giimportante hidaman iton pamilya. So ada talaga hiton na pamilya. Kinahanglan iton kooperasyon sa ring niya hiton iba-iba nga sektor sugad hiton agriculture. So kaya siya man iton source iton na government ngan may dahiyagin mention nga pira nga mga aniya panawagan pagparigun kontra malnutrition, may dahiya kamahinungdanon hiton sumpayan hiton mga ahensya, private, non-government, civil society, academe ngan LGU iton paspas ring niya nga intervention hiton Philippine Plan of Action for Nutrition. So may daytiya didto gin detalye paano iton hiya masusunod. Ang kaimportante hiton pag-prioritize hiton mga local government unit dida hiton mga eskwelahan ginsusunod pa bakuno ang food garden ang mga eskwelahan komunidad ngan workplace dati inusbong lain tapos orooni na nawawara diri hiton FMR importante daw iton para hiton market infrastructure para mapadali iton distribution ngan pagpahaluag hiton kadiwa store. Kumbaga diri ila usahan la pero iya ginaghat nga ginahanglan may da permanente nga kadiwa store iton mga local government unit para accessible ito na barato ngan presko nga pagkaon ngan mga nutrient dense ngan fortified nga mga pagkaon. Iya gihapon gintagan doon adton pag monitor han meal code. So iton mga hospital ba na mahugot adton meal code ini an executive order iton hiya nga exclusive breastfeeding kay importante adton first 1,000 days nga dahiton ka 2 years old hiton baby importante adto na masusustansya nga pagkaon an pag-regulate han igo nga marketing an diri masustansya nga pagkaon di dahiton mga labi na di dahiton mga eskwelahan ngan kinahanglan iton tama talaga nga OPT reporting. So giimportantihi iton para mahibaruan nga igo talaga adto nagawas nga mga datos. Kasumpay ni Daisy haliputay la didi kita Engineer RV hadton halipot nga pahayag ni Dr. Dutolio pagpakianhin naton hini naman nga nahingada adton Eastern Samar hana number 3 hapagtaga stunting habugos nga nasod Pilipinas. Didikitahan 542 nga video di aton pamatian hi Dr. Dutolio hiton NNC Regional Office 8. Okay, so maupay nga pulop haton nga tanan. Thank you Radyo Pilipinas here in Borongan City. I'm Dr. Catalino Dutolio Jr., the Regional Nutrition Program Coordinator of Eastern Visayas. I agree that nasa papers ang Eastern Visayas ngayon kasi tatlo sa mga province ng Eastern Visayas ay nasa top 10 province in terms of stunting prevalence, and that is Eastern Samar, Northern Samar at saka Samar. So let me correct, kapag tiningnan mo yung datos na nasa online, 2024 pa yon. Yung present ko kanina during the Joint Provincial Health Board and Provincial Nutrition Committee meeting is the current data. Pag tinignan mo siya, mababa pa rin ng 2% lower than in 2024. So, pag tinignan mo si 2025, nasa top 10 pa rin si Eastern Samar, pero
nandoon na siya sa number 4. And likewise, Northern Samar, si Samar na number 10 ata sa 2024, wala na siya sa 2025. Hindi na siya top 10. So, dapat siguro, that was actually a data presented in the Education Committee meeting in Manila. No? So, let us not take the data on face value, pero let's take that seriously. No? Kasi nasa top 10 pa rin, kahit yung Samar na hinlagpot, nasa top 20 pa rin ng high prevalence of stunted, no, or stunting, no. So, yun, so tuloy-tuloy pa rin ang ating mga intervention. This only shows that yung nutrition ay hindi lang trabaho ng health and nutrition sector, no. It is a multi-sectoral, multi-level, no, ang ating pagtingin sa nutrition. Hindi lang siya gawain ng health at nutrition, pangkalahatan na governance, importante kung paano nag-i-implement ang mga health and nutrition workers natin sa mga nutrition specific na mga interventions, and likewise the other sectors like agriculture, engineering, social work. They are also part of the multi-sectoral na nag-i-implement ng nutrition sensitive. Hindi siya mga specific, pero nag-a-address pa rin siya ng stunting dito sa Pilipinas. For example, backyard garden. Nagpo-produce siya ng pagkain, pero ang sinasabi nutrition sensitive, kapag meron kang backyard garden, na-address mo yung malnutrition, at the same time, na-address mo yung food insecurity, and then na-address mo yung income. So marami tayong na-address with just one program, like family planning. Kung nag-observe ang couple ng distancing in having a baby, so napaplan out nila so that hindi rin yung income nila ay napaplano din nila. Kasi kapag maraming anak, basically marami din kakain sa meager income. Kaya na-appreciate natin ang value ng nutrition sensitive. Hindi siya direct na sumasagot sa stunting, pero nakakatulong siya kasi na yung underlying cause of malnutrition like food insecurity at saka walang income, na-address natin sa nutrition sensitive, no? Kaya, and then importantly, yung governance, yung nutrition leadership and governance, kasi kahit magagaling pang ating mga health and nutrition worker, kung walang support from the local government unit, particularly the local chief executive, it will go in vain. Kasi nga, nutrition is not a priority. Parang sinasabi, kaya ang ating advocacy is for the local government unit through the local chief executive and the sangguniang pandalawigan, bayan at saka barangay na mag-invest din sila sa nutrition by way of legislative pieces of legislation that will support nutrition, no? So importante 'yon kasi kapag walang pera, kahit pa sabihin natin maraming backyard garden, kung hindi tayo nag-i-invest for nutrition, wala pa rin. And it's in the power of the local government unit. So, ang message ko lang, tulong-tulong tayo, lalo na't lumabas na ang datos na nasa top 10 tayo. Let that data be a reminder to all of us that we have to double time the work to really improve nutrition outcomes in Eastern Visayas, no? Yun lang ang pagtingin natin. Huwag nating kutsain na nasa top 10. Tingnan natin na yung past data naman niya napakataas, pero ngayon unti-unti siyang bumababa, kaya lang nasa top 10 pa rin tayo, na? Yun lang ang mensahe ko, bumababa siya pero nasa top 10 pa. Ang ibig sabihin, working hard, working together, working multi-sectoral. Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Alright, so amadto Dr. Dutolio hiton na NNC Region 8. So working hard, working Ngayon, Ate multi-sectoral. Pen. Adala gihapon kita ha top 10 hadton na
stunting or one indicator sa iton malnutrition, kinahanglan adton na pagburublighan nga tanan nga i-prioritize ito na nutrition. So, amulanay Daisy. Alright, Ate Pen. Oo, siguro kinahanglan hiton comprehensive nga nutrition plan. Yes. Kasi, for example, may ada a little improvement. Ma-attribute ba yan hadton mga program nga igin patuman as siya nga nag-improve ba? Yes. So, ba kontait nga may ada konta assessment, nga kuan. Kasi, dako itiya nga porsyento, ito nga 16%. Dahil population ito na aton mga kabataan. Pero itong daman magtitikang ka daman udugit siya pamilya. Pamilya talaga. No, pamilya. So may din tinatawag yan na iton NNCDC, evidence-based intervention. So nakalista di dahiton Philippine Plan of Action for Nutrition. Talaga holistic iton approach. So community tipaigbaw as in, so boroblig talaga. So dirila didihit mga taga-health, gidakuidaman iton ambag iton governance iton local government unit. Oh God, kaya rat pag alot tagahit kwarta. Iton pagtaga nutrition. Sige Daisy nga unina nga yan pala may da invite, may da pa press con hi Mayor Dayan Agda alas 13:30 Daisy. So kita-kits unina ito na clip same venue lagi hapon. So mula anay tikang Lydia Field Ate Pen Pumida nagbabalita. Okay, da mga salamat Ate Penhan na report. Nagdaraha oras nga 10 minutos na laog sa alas 10 sa aga. Adi padalin niya Ate Sok para importante daman nga balita. May ada daman katitirok, may ada daman na pulong nga gindudumara di naman ha city government. Ayun. And sugad man aton gusto mahibaruan aton plano hiton city government para haton aton naman mga tricycle drivers dinhi syudad hiton Borongan nga nasaring may kakamayada na ayuda para haton aton mga trike drivers and iton aton karegibaron pera dawla niton nga ayuda ngan ko dinhi ba nga ayuda sufisyente para diri maka uminto hiton na pamasahe, hiton na tricycle, din hinaman hiton na syudad. Asyatan na aton mga importante naman nga makuha no nga impormasyon tikang ka na ati. So, kabiriya hiton na iya report. So, may ada na kita 9 minutos ug sa alas 10 sa aga. So, pagtaga nutrisyon, may ada mga pita dito na aton gobyerno pero hikita daman kundi nagtitikang iton mga kabataan, di deton pamilya, dapat may ada daman buhaton para ma-address iton problema hiton malnutrition kasi di dahiton na sa nga pamilya responsable talaga unang-una hiton mga kag-anak nga siguradoon nga mahimsog ito ni ira kabataan. So kailangan antes mag-settle down, antes mag-asawa, kinahanglan nga andam para hiton mga responsibilidad kasi kung for example, waray kahiwad na di deton mag-asawa permanente magsasuffer iton nutrition hiton na mga kabataan. Hiton na mga anak. Oray sa payan hiton mamagduruto nga hinihimo talaga iton mga paagi para maka-provide naman nga dahiton mga kabataan. Tapos iton iba naman danay wala naman talaga ni chance. So ganun ka-importante iton pagiging andam daman hiton mga kag-anak hiton na pag-aanak. Isa daman iton kasi nga factor nga makakadeterminar hiton panlawas hiton na baby nga igin-aanak. Iton kaandam hiton mga kag-anak. So kung dida pala hiton igin buburid iton baby kung may ada na problema hiton pagkaandaman di deton usa nga nanay talaga maapektuhan paggawas hiton bata. Ngan kung apektado nagkakamay adin malnutrition iton usa nga bata apektado liwat ititiya brain development. Asya daman ito nito usa nga nakakaapti nga masaring mahinay didihiton klase kasi diri man na developin maupay
ito na utok, ito na bata ko na malnourished. So may ada ito niya connection. No? Okay, so yan ang mga oras. Maka din naman kitahin na mga balita, impormasyon. Ano ko nga balita, impormasyon. At nakuha naman, nahika ito natin mga interns. Bachelor of Science in Communication. Intern sa Eastern Samar State University para tunira na tirok nga mga balita para naman niya na nga adlaw. Hapaginang po hito na ato naman na program. Okay, so kadiunta na ato niira mga notisya para yan na ang adlaw. Sige daw, kadiuntahan aton na okay. Alright. Asyahan nga dihiton balita lokal, bag-o nga state-run Maritime College sa Eastern Samar target parahan mga istihanon nga nangangarap maging seafarer. An report tikang kana Ivan Lavado. Okay, anay, one more time kay naka-off the day. Radyo Pilipinas report. Iginduso han mga magbabalaod ang usang balaod nun para pagtukod han pinakauna nga state-run Maritime College sa Eastern Samar. Katuyuan hining maghatag hinoportunidad ha mga graduate in high school tikang ha mga rural nga komunidad nga makabot an ira hingiyap nga maging world-class seafarers. Hailarom han House Bill number 693 itutukod ang usang College of Maritime Studies sa kampusan Eastern Samar State University habong Dohan Giwan. Magtatanyaga na sabi nga kolehiyo hin mga kurso nga Bachelor of Science in Maritime Transportation o BSMT, Bachelor of Science in Marine Engineering o BSME. Ini nga mga programa in masunod has Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o STCW nga igin establisar han International Maritime Organization kon IMO. Ang nasabi nga tinguha in igin proponer nira Eastern Samar Lone District Representative Christopher Shin Gonzales nga anay alkaldehan Giwan nga 4-piece party list Representative Marcelino Libanan nga taga Eastern Samar gihapon. Siring ni Gonzales, gusto na mumtagan higayon an mas damo nga high school graduates nga makakuha hin libre o barato nga maritime education tikang ha gobyerno. Agod ha tidaraon nga makatrabaho, hira ha dako ngan sweldo ha kadagatan ngan mas maalsaan kabubuwasan ng ira pamilya. Igin saysay pa ni Gonzales nga ha pagkaya na damo nga mga estudyante an kinahanglan pa bumiyahe hinhirayo para la makapag-enroll ha mga kilala nga maritime colleges. Dugang niya, anamon tuyo amo ang pag-iban han problema ha distansya ngan gastos han pag-aram. Labot lahini nga Maritime College igindudus og gihapon ni Gonzales ang pag-upgrade han mga SU extension unit sa Balanghiga ngan Arteche agud magin full-fledged campuses. Ini nga mga balaod noon in igin-endorser han House Committee on Higher and Technical Education para hapag-aprobar han plenaryo. Basin balita nga sunurat ni Ma'am Daisy Lolosa Belizar para sumatasihanon ay Ivan Lavado nagbabalita. Damang nga salamat ang report Ivan ngan kadiyon ta usa pa nga local news voters registration padayon nga gindudumara han Comelec syudad han Borongan. Nga di naman kita kan Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas report. Padayon nga gipapahimulsan han mga Boronganon, partikular han mga batan-on og senior citizen ang mga serbisyo nga gimpapaangbit hap pagpapadayon nga voters registration nga gindudumara hit Commission on Election
Comelec Borongan City. Labot pahan pagpaparehistro, panguna nga tuyuhan Boronganon ang pagkuhahin libre nga voters registration certification nga igini-issuehan buhatanhan city election officer. Samtang aadi ito ni schedule hit pagdudumaraon nga satellite voters registration hit Comelec Borongan niya na nga simana. Marso 25 Miyerkules barangay Kanlaray ug may bakong ha barangay Kanlaray iton Binyo. Marso 26 Huwebes barangay Kabalagnan ug Marso 27 Biyernes barangay Binuangan. Pinaagyan sinurat ni Ma'am Sok Aberia, Alexis Balotabot nagbabalita. Damang salamat ang report, Alexis. Nga to naman kita ha National News. Simple nga graduation rights. Siginsugo itong Department of Education ha mga panpubliko nga eskwelahan. Aadihi Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Iginsugo ang Department of Education, DepEd, nga ang tanan nga public school sa nasod inhimuon nga simple ug matipid ang mga seremonya paghuman school year. Darain na yan pasigi nga paghitaas ang presyohan produkto petrolyo, epektuhan samo ka Middle East. Haigin gawas nga Memorandum number 015 Series of 2026 gintagan hinduon han DepEd nga ang mga graduation ug moving up rights in dapat himuon nya kuno walang labis na gastusin o diri damo nga gastuhan. Sumanakan Education Secretary Sonny Angara ang proposisyon in para maibsan ang bugat habursa han mga nga ginaabat han mga pamilya darahan hataas nga gastos sa transportasyon ug biyahe ngan mga importante nga papliton. Siring daman ni Angara nga klaro ang direktiba han DepEd nya igdiri ang pagsusukot hin bayad para han mao nga seremonya. Hadato sa DepEd kinbabana-bana nga 1.9 million nga mga estudyante ha grade 6 ngan 1.8 million naman ha grade 12 ang mag-graduate ha bugos nga nasod yan ang school year 2025-2026. Para sumat estehanon ay Ivan Lavado nagbabalita. Mga salamat Ivan ang report. Haloy naman nga bahin. Sugo ni Presidente Marcos Jr. nga magtukod in crisis committee. Abuyon ang mga senador. Aadihi Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas Report. Pabor ang mga senador hasugo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga maghimo hinusa nga crisis committee para masiguro ang supisiyente nga supplyhan lana. Inigihap in para maprotektaran ang mga mamaralit tikang kausahan tensyon ha Middle East. Sumala ha mga senador na papanahon para hininga paghimuhing crisis committee samtang posible mahitabo ang mga plano dara hininga gera ha Middle East nga pwede maapektaran ang ekonomiya han nasod. Kung magkakamay adahan kakulangan han supply han lana. Una nga nagsiringhi Palace Press Officer Claire Castro nga ang pormal nga dokumento para ha paghimuhing committee inigipapatuman niya na. Para sumatistihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Mga salamat Alexis ang report. Natin oras, mayroon na kita 1 minuto. Ang nakalabayhan alas 10 sa aga ng Jennifer Golmatico nangungumusta. Good morning, maupay nga panahon. Yan na nga aga. Pero balikan tayo sa pang national news. Ikaduha nga batch han 16 nga overseas Filipino workers di kang Lebanon. Taluwas nga nakauli nga niyan nasod. Balikan tayo Alexis para dugang nga report. Radyo Pilipinas Report. Nakadangat na hanasod ang 16 nga overseas Filipino worker nga iginbabalhinti kang Lebanon. Sakay han tourist airline flight TK-84 nga linanding ha Terminal 3 han Ninoy Aquino International Airport na iya pasadohan alas 6 han gabi yanahan Marso 23, 2026. Iniani kaduha nga grupuhan mga OFW tikang Lebanon nga taluwas nga nakauli ha Pilipinas. Haluyuhan pagpasigi nga kasamukan ha rehiyon han Middle East. Hapag kaya nawaray pa kadugangan yung mga detalye mahiunong ha mga kondisyonis han mga OFW samtang gintagan doon han mga otoridad nga pasigilian era kaandam para
pagbabalhin nga pagpapaulihan iba pa nga mga Pilipino nga adto ha mga lugar nga may ada kasamukan. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Damang nga salamat, Alexis. Nga to naman kita international news. Hard to believe. Eroplano ng truck nagbunggo ha New York Airport. Talaga? Okay. Ivan Levado, para report. Radyo Pilipinas Report. Usa nga eroplano tikang ha Air Canada ngan usa nga fire truck ang nagbunggo samtang nalanding ang eroplano ha LaGuardia Airport ha New York City. Tungod hini nga insidente, namatay ang duha nga piloto ngan samara naman ang iba. Ang eroplano may sakay nga 72 nga pasahero ngan upat naman nya crew members tikang ha Montreal. Maabot ng 41 nga tao ang nasamdan ngan 9 naman ang seryoso ang kahimtang. Tungod han aksidente, ginpasarado anay ang airport nga nagresulta hindamo nga canceled flights nga delays. Sumaran inisyal nga investigasyon, pareho nga gin-clear ang eroplano nga truck nga magpadayon. Sanglit may ada duda nga bangin may problema ha komunikasyon han air traffic control nga ground crew. Pasiginayan na ang investigasyon han mga otoridad tikang ha US ngan Canada base baruan ang isakto nga rason. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Okay, mga salamat ang report, Ivan. Haluyo naman nga bahin na President Trump inatras hadto niya tarhog pagbomba ha mga planta han kuryente ha Iran. Adian report ni Alexis. Radyo Pilipinas Report. Binawi ni US President Donald Trump hanya na nga Lunes an anuman nga plano nga pagsugod han militar kontra ha mga estasyon han kuryente han Iran. Hasakop hini 5 ka adlaw, pira ka oras na laantis mahuman ang tama nga oras nga posible magkausa pahin pagataas han tensyon haaway nga ngayanain ikaupat na kasimana. Haiya pahayag pinaagya social media, nagsiring ni Trump nga ang Estados Unidos ngan Iran in magkakamay adahin makakaupay ha istorya. Ha nakalabay nga 2 ka adlaw nga mahiunong ha kumpleto nga totoo nga resolusyon ha mga pagkakamali ha Middle East. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Mga salamat, Alexis. Nga to naman kita ha Showbiz News. Eman, bako sa Pacquiao, career anay antis and love life na pornada aday ni. Radyo Pilipinas Report. Restoryahan mit yan darahan closeness nga hi Jillian Ward it iya love life. So klaro din nga sumat hi Eman nga waray kuno anay love life. Kay kuno focus la ni iya boxing career, pangarap ngan family. Kay busy manggad talaga hiya. Naging pakana naman kung ano man hira nga hi Jillian Ward. Ging clarify niya nga friends lang kuno kami, close friends kun si niya. Parang kuha nila, na friend zone ata, yung kuya mo. Pagkabot naman na showbiz, guesting lanay ko no hiya. Wala pa niya time ko no, mag full time training ka no hiya at basketball. Siyempre, basketball, boxing, sorry, Siyempre naman niya father, niya daddy, Manny Pacquiao, to the support kan Eman. Ninamdaman ni Eman nga, naging endorser na mahiyahin, pipira na nga mga produkto din niya Pilipinas. Yun, para showbiz balita, Ivan Lavado, ang iyo, kachika. Okay, na friend zone na friend zone. Kay may ada, may da manguruyab, 'di ba? Jillian. Post ni diba? Eman niya, kaya kita ipaglaban sa something, pero sa taong mahal mo ko, no? Talo ko na ako. Okay. Ibig sabihin may ada. May iba. May Okay. So, ganun naman kita sports news. Arnold Rig Jr. nagdaog para han overall champion han BYD Ironman 70.3 Davao. Aadi ang detalyihan report ikang kan Alexis. Radyo Pilipinas Report. Arnold Reed Jr. ang kabuusan nga kampyon ha BYD Ironman. 73 Davao nga gimbuhat ha Davao City Coastal Road niyan han Domingo. Nahuman Reed ha makuri nga karera nga binubuo hin 1.9 kilometer nga paglangoy, nga 90 kilometer nga pagbibisikleta, nga 21 kilometer nga pagdalagan, sakop han 4 ka oras, nga 30 minuto nga 41 segundo.
Ang 23 anyos nga taga Quezon nga primero Hamins in 18 to 24 nga kategoryahan edad inaperdi pa ang mga veterano nga mag-uruyas tikang hasits nga hera Peter Locus ngan Mervin Santiago nga nakakuha daman hinpilak ngan tanso basar ha pagkakasusunod. Samantala Daishayon Ramos inagtala hin oras nga 4 hours and 39 minutes and 38 seconds para manguna Hanmin Elites rank. Usa nga divisyon nga inupay pahal Philippine Sport Commission para ipakita ang kamahusay han mga miyembro hapang bansang kupunan. Himinard Pixon ang ikaduha sobra 4 ka minuto ang pagkakaantalahan kan Ramos samtang Joshua Ramos inakakarawat in katulong nga pwesto. Ha kategorya nga Women's Elite, Hibiya Kimbaw usang mahusay nga manguruyas han 51 to 50 in papasabot hin maupay nga paguyas nga nagtalahin oras nga 5 ka oras ng 19 ka minutos ngayon 29 nga segundo. Para sumat istihanon, Alexis Balutabot, ang EU Sportcaster. Mga salamat Alexis ang report. Katapusan nga balita nga to kita balikan ta showbiz news. Anthony Pangilinan nga anak nga Donnie Pangilinan ginibanan ang presyo haton mga produkto haira gas station. Aadi Ivan han iya report. Radyo Pilipinas report. Parang paiba hera pag imbis magtaas nag-iban hera. Anihi Anthony Pangilinan sa kanya veteran actor ngan iya anak nga Donnie Pangilinan sa mga actor ngan model nag-iban hin 3 pesos san ira family run nga family nga fuel station ang diesel ginibaran nila hin 3 pesos. Bisan diri kuno logical nga negosyo kay lugi gin push ini ngayon ni Donnie Pangilinan ang anak ni Anthony Pangilinan hiyan nakahuna-huna han idea target nira mga driver ngan small businesses nga apektado han sige nga pagsakahan petrolyo hang gasolina labi na nga yan nga global crisis gin suportahan or gin palakpakan naman inihan pera nga mga netizens nga naghatag hin praise nga to kan Donnie Pangilinan siring nira kono gawin nyo yung kaya nyo samantalang kaya nyo. Yun, para showbiz balita, Ivan Lavado ang iyo, kachika. Naiba, no? Rollback ang ira. Rollback hera. Dahil ito niya nga bagay, 3 pesos is 3 pesos. Kay kada litro ito, nga papaliton di dahi ira. Nga iban. Diba, kung nauminto nga ni, danay latag piso, tag sobrahin 70 danay, pero yan dara kay nag-spike man daman aton uminto. So, para haira, kaya panira, nga paubsan, aton ira, aton na presyo haton ira mga petroleum products para la makabulig hiton mga hikahos na nga mga nanmapasahero oo kaya sobra na talaga kamahal. Tas di pa na konit pasaya believe di pa man na increase. So po niya bulig. Di pa nga balita kay bugos nga Pilipinas sira la nagsugad, di ba? Okay. So bueno, mga salamat Ivan Lavado ngan sugad man Alexis Balutabot ato na aton na mga Bachelor of Arts in Communication interns sa Eastern Samar State University. Salamat aton pagpahamtanghan mga balita. Ngan bueno dinhi kita nagtatapos sa Martes nga edisyon taramdan sumatay istihanon hangaran hito na amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda, admin officer Kuya Razel, Boboy Robin, Chief Tech Joy Policarpio nga nato niya di mga kaupod yaray engineers RV Dadios and Mark Gagwa ini Daisy Lalosa Bilizar. Nasa ring mga salamat inyo pakigusa ngan tubtub nga hawbuas sa pariho nga oras ngan istasyon. Again, good morning and God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim